Bago mo pautangin ang nanay mo, isipin mo muna kung tama ito o nang babastos ka lang. Ang nanay, hindi yan pinauutang. Huwag mong sabihin na, "Ma, eto muna, bayaran mo sa makalawa ha." Ang nanay, hindi dapat nanghiram sa sarili niyang anak na parang estranghero, parang Bombay. Sa nanay, hindi ka nagpapautang, nagbibigay ka. Alam mo ang nanay, unang sweldo pa lang niya, lahat yan magagastos sa iyo. Magagastos sa kanyang anak para sa pagkain, damit mo, kaligtasan mo, kinabukasan mo. Humingi ba siya ng resibo? Hindi siya nag-set ng deadline kung kailan mo babayaran. Hindi niya kinakalculate kung ano ang babalik sa kanya. Nagbigay lang siya, nagsakripisyo. Minsan, sinacrifice niya yung pahinga niya, yung pangarap niya, pati sarili niyang pagkain minsan isinasacrifice niya para lang makarating ka kung nasaan ka ngayon. Kaya kung ngayon, medyo nakakaluwag-luwag ka naman, abutan mo si nanay. Gawin mo yun ng may pasasalamat. Walang kondisyon, walang expectation, walang bilang, walang accounting. Ang perang ibinigay sa nanay, hindi kailanman yan mawawala. Nag-iiba-iba lang ng anyo kung paano babalik sa'yo. Makinig ka rito. Ito ang mahalaga. Ang ibinibigay mo sa kanya, ibabalik yan ng mas malaki pa. Pwedeng pera, pwedeng peace, pwedeng kalusugan mo, pwedeng lakas mo. Huwag na huwag mong isipin na kailangan pa utangin si inay. Kung kaya mo, ibigay mo. Kung wala ka, sabihin mo na, "Ma, next time, hayaan mong maramdaman ni inay na nandyan ka." Dahil hindi naman siya manhid, alam din niya ang pangangailangan mo. Pero wag mo lang iparamdam sa kanya na kailangan pa niyang mangutang ng pangkain niya.